Ako'y pastol na buting, kilala kong tupang aking, ako'y kilala nila rin. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin ang pagpapahayag ng mabuting balita ni Jesucristo ayon kay San Juan. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, sinabi ni Jesus, "Ako ang mabuting pastol." Iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ang upahan ay tumatakas kapag nakikitang dumarating ang asong gubat. Iniiwan niya ang mga tupa, palibas ay hindi siya pastol at hindi kanya ang mga tupa. Kaya't sinisila ng asong gubat ang mga ito at pinangangalat. Tumatakas siya, palibhas ay upahan, at walang malasakit sa mga tupa. Ako ang mabuting pastol, wika ng Panginoon. Kung paanong nakikilala ko ng Ama at siya'y nakikilala ko, gayon din naman nakikilala ko ang aking mga tupa, at ako namay nakikilala rin nila. At iniaalay ko ang aking buhay para sa mga tupa. Mayroon akong ibang tupa na wala sa kulungang ito. Kinakailangang sila'y alagaan ko rin at pakikinggan nila ang aking tinig. Sa gayoy magiging isa ang kawan at iisa ang pastol. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Happy Easter po sa ating lahat at maraming salamat po na dito tayo nagsimba sa pambansang dambana ng ating pong Jesus Nazareno. Palakpakan po natin muli ang Panginoon. Marami hong kaganapan ngayong linggong ito. As we've said, it's the fourth Sunday of Easter, the Good Shepherd Sunday, at ating din pong ipinagdarasal ang lahat ng mga civil engineers na nag-board exams kahapon at ngayon. Nandito ba ang ilan sa nag-board exams? Taas ang kamay. Itataya ko ang pagkapari ko, pumasa nawa lahat kayo. Amen? Amen. Palakpakan. Papasa tayo dapat, ha? At wag din pong kalimutan ang mga midwives at mga master electricians at electrical engineers na naghahanda pa at nagsusunog kilay para sa kanilang board exam sa mga susunod pang araw. Lagi ko pong ipinagdarasal sila dahil dito po nakasalalay ang kinabukasan ng marami. Diba? No? Na kapag wala kang lisensya, medyo mailap ang pagkakataon at opportunities. Ngunit kapag tayo ay lisensyado, licensed professional, electrician, civil engineer, so forth and so on, mas magagandang oportunidad at karanasan ang sa atin naghihintay. Now, wag po nating kalimutan, may mga birthday tiyak na nagsisimba ngayon o silang ipinagdarasal natin. Sila po ay ating alalahanin. At ngayon nga po, Good Shepherd Sunday, narinig natin ang pagpapakilala ng Panginoon na siya ang mabuting pastol sa kalagitnaan ng ating pagdiriwang ng Pasko ng Pagkabuhay. We are already on the 22nd day of Easter. I was counting the day. Simula ho Easter Sunday, ngayon ika-22 araw na ng Pasko ng Pagkabuhay. Ilang araw na lang po, 18 days to go.
at maghahanda naman tayo para sa Pentecostes. At nawa sa atin hong pagsisikap na maunawaan ng ating pagninilay, huwag nating kakalimutan, ito ang panahon ng tagumpay ng Diyos. Ang Panginoong Hesus Nazareno nagtagumpay sa kamatayan, sa kasalanan, at sa kasamaan. Technically, yan ho ang lagi. Jesus triumph over sin, evil, and temptation, and evil and sin, and death, of course. At kung tutuusin, kung atin nung uunawain, hindi naman ito Kanya. Hindi Kanya yan eh. Diyos mamamatay, Diyos may kasalanan, Diyos mahina sa kasamaan. Hindi yan kay Lord. Atin yan. At ito ang napakalaking malasakit ng Panginoong muling nabuhay, ang mabuting pastol, na ibubuwis niya ang kanyang buhay para sa atin upang mapagtagumpayan ang ating mga laban. Have you ever heard of that word? Laban. Battle. What is your battle? Ano bang laban natin? Pag sinabi hong laban, siya hong kinakaharap natin ngayon na tayo'y mistulang nahihirapan. Nahihirapan akong maghanap trabaho. Nahihirapan akong magpatawad. Nahihirapan akong makisama. Nahihirapan ako sa buhay. Economically, ako'y gipit. This must be our battle. At nawa, anuman ho ang ating laban, sana'y hindi natin ilalayo sa tagumpay ng Panginoong muling nabuhay. Dahil siya'y nagtagumpay na, hindi para sa Kanya, kundi para sa atin. Naalala nyo ang isa niyang turo na ibubuwis niya ang buhay niya kahit sa isang tupang mawala. Dahil ganun kahalaga ang bawat isang tupa sa kanyang kawan. Bakit ang tupa humihiwalay sa kawan? Kasi kinalimutan niya ang iisang amoy ng pastol at ng kapwa tupa. Ito ho ang prinsipyong nakapaloob sa atin hong mga domesticated animals or animals in general. They have a very strong sense of smell. Hindi, ang memory ho nila hindi dahil sa meron silang naalala, kundi ito'y nabubuksan ang kanilang alaala ng kanilang pang-amoy. Kaya matalas ho ang amoy ng mga aso, ng mga pusa, at ng lahat ng uri ng hayop. Ultimo tupa. Kaya nga, minsan hong naging pagninilay ni Cardinal Luis Antonio Tagle, na ang mabuting pastol, para siya maging mabuting pastol, ay kasing kaamoy niya ang kanyang mga tupa. Otherwise, sinong susundan ng mga tupa kung ang amoy ng pastol ay hindi ang amoy nila? At kung atin ng pagmamasdan, ang mga tupa ho'y lagi nakatungo, sama-sama sa isang kawan. May pinagtataguan ba sila? Nahihiya ba sila? Hindi ho. Dahil ito ang kanilang ginagamit sa paghahanap ng pagkain, lunti ang pastulan, at ito rin ang ginagamit nila upang sundan ang nauunang tupa nang sila'y makasabay. Naintindihan ho ba ninyo? Sabihin nyo, lit na bagay pinalalaki ni Father. Hindi ho, this is something important. We often take this for granted. That's why I'm taking this up with you. To understand, para ma-realize natin na ang amoy ng tao, niyakap ng Diyos. Ang laban nating mga tao, pinagtagumpayan ng Panginoon. Kamatayan, kasamaan at kasalanan. At nawa, ang amoy din ng mabuting pastol, ang siyang lagi nating susundan
siya na kasing amoy ng bawat mga tupa. Otherwise, maliligaw ho tayo. Hihiwalay tayo sa Panginoon at magsasarili, magkakanya-kanya. Kaya kung ngayon ho, as I've said, ano ang laban mo? Father, may utang ako. Father, may sakit ako. Father, gusto kong mag-abroad. Father, nag-board exams ako. Ito ho ang laban natin. At nawa, kung ang laban nating mga tao ay napagtagumpayan na ng Panginoong muling nabuhay, hindi ako hihiwalay, di ako lalayo, bagkus ako'y lalong lalapit at kakapit sa Panginoong matagumpay. Tulad ng tulad ng tupang humiwalay sa tinig ng pastol at amoy ng pastol at sa amoy ng kawan, yun, napariwara, nalagay sa peligro ang buhay. Buti na lang ang pastol ay sadyang matyaga, iniwan ng 99 upang hanapin siya at ibalik sa kawan. Nawa tayo rin po sa ating paglalakbay sa buhay, anuman ho ang ating laban, hindi ko ito kakayaning mag-isa. Hindi ko ito haharaping mag-isa. Hindi ko ito tatapusing mag-isa. Kundi, kakapit ako sa Panginoon, lalapit ako sa Kanya, upang siyang matagumpay na. Ang siya ring magtatagumpay sa laban kong niyakap niya. Again, tukuyin ho natin, ano bang ipinaglalaban ko? What are my battles? At anuman po ito, ialay natin sa Panginoon at tingin sa Kanya na ang tagumpay niya ay maging tagumpay din nating lahat. Siya na mabuting pastol, nawa tayo naman ang Kanyang maging mabuting tupa. Happy Easter po sa ating lahat.